tayo muna po tayong lahat. Let us all pray. Let us ask God to be with us this morning. Amen. Lord, salamat po ngayong umagang ito. Salamat sa kalakasan na mayroon ng bawat isa. Dinala mo po ng ligtas ang bawat isa rito sa simbahang ito. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ang patuloy na kumilos ngayong umagang ito. We're inviting the Holy Spirit. Ikaw, Lord, ang kumilos sa mga puso at isipan namin at dalangin namin, Lord, na tulungan mo kaming maunawaan ang iyong dakilang pag-ibig, ang napakalaking pagmamahal mo para sa amin, Panginoon. Lord, hayaan mo na ma-enjoy lang namin ang iyong salita, makita at maranasan namin ang iyong presensya. Thank you, God. We love you, God, in Jesus' name. Amen. Okay? Pwede ba kamayan mo muna yung katabi mo? Sige, as you're sitting down, sige, pwede nang umupo, pero kamayan mo muna ang katabi mo. Sige, sabihin mo, good morning, you're pretty, you're beautiful. Kumain ka na ba? Ayan, dapat yung siglang pang umaga, no? Dapat wala nang inaantok. Amen. Praise the Lord. So last month po, ano yung pinag-usapan natin? Ganda ng series natin last month, no? Last month, pinag-usapan natin yung tungkol sa kung paano natin mamahalin or i-express yung pagmamahal kay Lord. Amen? Yung una, inalala natin hanggang sa how we are going to go deep in love with God, how we are going to respond, and how we are going to live sa ating everyday life in the presence and in the love of God. Amen? So, sino na-bless sa mga series natin last month? Amen? Na-i-apply ba natin? Amen. So sana po nakatulong ito ng malaki. We should work on loving the Lord more. So ngayong month naman po, pabalik naman. Our series is about the anatomy of Christ's love or mahal na mahal, mahal na mahal. Meron na ba tayong poster? Wala pa? Ayan, wala pa. So ang ating pong series ay patungkol sa malaking pagmamahal ng Diyos. Ayan naman, pabalik naman, no? So parang nakaka-excite itong pag-uusapan, kaya walang matutulog. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang tutulog. Huwag kang tutulog. Kapit sa upuan, no? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, no? Kapag pa may nagsasabi sa inyo ng I love you, naniniwala kayo agad? Hindi. Siyempre naman, no? Huwag kayo masyadong uto-uto, no? Pag nakarinig ng I love you, maniwala agad. Pero di ba? Kasi sometimes, kahit yung hindi yung romantically I love you, no? Sometimes, nandun po ko sa Batangas dati. Nung nagsisimula pa lamang kami doon. So may mga hawak ako mga member. And then sabi sa akin, so syempre may mga leaders na pumupunta sa church, ganyan-ganyan. And then sabi ng isang member, no, awkward lang daw siya syempre hindi tayo sa some leaders na nagsasabi ng I love you, ganyan. Sabi niya, paano mamahalin niya ako? Para siyang napaplastikan. Siyempre, ano pa lang siya bagong mananampalataya. Para siyang napaplastikan na, anong sinasabi mong mahal mo ko? Hindi mo pa ako kilala. Hindi mo naman ako nakakasama. Ngayon mo lang ako nakita. Maka-I love you ka, makayakap ka. Parang kilala mo ako. Ganon yung ano niya, ganon yung notion niya, ganon yung nasa isip niya. Paano mo ako mamahalin? Kakikilala mo pa lang sa akin. So yun yung medyo awkward sa kanya. So sometimes, no, ang hirap maniwala sa salitang mahal kita kapag nasabi lang ito, narinig mo lang ito, pero hindi mo ito nakita, naramdaman. There's no action na alam mong ginawa itong taong ito para sa'yo, para sabihing mahal ka ng taong ito. Tama ba? Maybe that's why, minsan, no, when it comes to the love of God, yung sinabihan mo kanina ang katabi mo na mahal ka ng Diyos, anong reaction nila? Wala lang, na? Ang bilis lang lumipas. Parang hindi ito lumalalim, ng malalim na, mahal ako ni Lord, na? That's why minsan, kapag nakakarinig tayo ng salitang, mahal ka ng Diyos, o minsan halimbawa yung mga kakilala natin, kahit sabihin mong, mahal ka ng Diyos, parang, lang, walang masyadong effect, na? Walang masyadong impact sa tao kasi hindi masyadong proven sa atin ang pagmamahal ng Diyos kasi hindi natin alam. We're not, alam mo yun, hindi pa tayo knowledgeable what kind of love, paano tayong minahal. Ang alam natin, no? Alam natin yung mga facts about God's love, His sacrifice, alam natin na hinagupit si Jesus, namatay, inilibing, at nabuhay muli. But people don't know the depth of it. Hindi alam ng tao yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. So yun po ang pag-uusapan natin. So we can appreciate the love of God more. We have to know how deep it is. Amen? Amen? Be excited. Ngayon po, humawa ka dahil babalikan natin ang proof ng pag-ibig ng Diyos
sa'yo. Sabi mo, Lord, excited ako. Amen. So God's great love was shown on the cross. Tama po ba? Yung pinakamatindi, ang napakalaki at talagang napakadakilang pag-ibig ng Diyos, it was proven and it was shown on the cross. Pero hindi po cross ang pag-uusapan natin. Sa ibang week pa yon, no? Pero bago po yon, it was proven. Sa cross, ipinakita ang dakilang pag-ibig. Pero, at dito po pinatunayan ang malaking pagmamahal ng Diyos by giving His one and only Son para sa kabayaran ng kasalanan ng tao. Pero alam niyo po ba na nung pinasan ni Jesus ang cross, nung siya po ay ipinako, nung siya ay kinalikuran ng Ama at ng mga tao, hindi niya po ito pinasan nang hindi siya aware. O sabihin natin na para bang, hala, ganito pala kahirap. Yung ganon. Hindi po siya yung parang nabigla. Jesus is aware of all the sufferings na dadaanan niya. Jesus is aware of all the pain and rejection na mararanasan siya. Nararanasan niya, hindi po siya nabigla. Hindi siya nabigla sa sakit, sa hirap na dinanas niya. He is fully aware kung anong mangyayari. He is fully aware kung gaano kasakit, how dreadful ang bigat ng pagsalo ng kasalanan ng tao. So, why? Because before the nail, there is a yes. Uulitin ko, bago ang pagpako sa kanya sa krus, inoohan niya muna ito. Hindi ito yung tipong, in the middle, what if umayaw si Lord? Kasi ang hirap pala, ang sakit pala. In the middle, na biglang nakapako siya sa krus, nung tatalikuran na siya ng Ama, Lord, ayoko na pala, hindi ko pala kayang mawalay sa'yo. No? What if merong ganon? Pero hindi his decision was done before the cross. May ganon pala, no? So, sabihin mo sa katabi mo, He said yes. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, He said yes. At alam mo ba, napakalaking bagay ng pag-yes na yan ni Lord. Jesus already accepted the cross while He was in Gethsemane. Wala pa ang cross, tinanggap na ito ni Jesus. Gethsemane is an Aramaic word from Aramaic word Gatsem, pero in Hebrew Gatsemanim, ang tawag nila from Hebrew word Gatsemanim, it literally means oil press. So, alam niyo ba kung paano kuhanin ng oil sa olive? Ito po ay pinipiga ng matindi. So, it literally means yung Gethsemane, this is the place where Jesus prayed. Mamaya babasahin natin yung verse. It literally means oil press, symbolizing the intense spiritual pressure and agony Jesus endured there. This is the place of crushing. Kung saan dinurog, kung saan, alam mo yon, piniga ang Panginoong Hesus. So, bago sa krus, may matinding sorrow and agony na. May matinding pigaan na nagaganap sa Gethsemane. So, iikot lamang tayo sa kwento sa Gethsemane. Ngayon, basahin natin ang ating chapter, Matthew, chapter 26. Sige, basahin natin dyan. Ayan. So, pagkatapos pumunta ni Jesus, kasama ang mga tagasunod niya, pumunta si Jesus kasama ang mga tagasunod niya sa lugar na kung tawagin ay Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, maupo muna kayo rito. Pupunta ako sa banda roon upang manalangin. So, ito pong pangyayaring ito ay naganap a night bago siya hulihin. Ito yung night na huhulihin na siya. So, He prayed there in Gethsemane. Verse 37, isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedee. Nagsimulang mabagabag at maghinagpis ng lubos si Jesus at sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at nanalangin. Ito ang sinabi ni Jesus. Ama ko, kung maaari po ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi kalooban ko ang masunod kung hindi ang kalooban nyo. Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang tagasunod at dinatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, hindi ba talaga kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras lang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Lumayong muli si Jesus at nanalangin, Ama ko, kung kinakailangang daanan ko ang paghihirap na ito, naway mangyari ang kalooban ninyo.
Pagkatapos, muli niyang binalikan ang mga tagasunod niya at nadatnan na naman niya silang natutulog dahil antok na sila. Lumayo si Jesus sa ikatlong pagkakataon at nanalangin tulad ng una niyang panalangin. Binalikan niya ang mga tagasunod niya at sinabi, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tingnan ninyo, dumating na ang oras ko, ng oras na ako na anak ng tao ibibigay sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang taong nagtatraidor sa akin. Ang salita ng Panginoon. This is what happened in Gethsemane. So, a moment bago siya hulihin, no? Siya po ay nanalangin 3 times sa Gethsemane na siya ay iligtas ng Ama sa darating na paghihirap. Pero po ang nais ni Jesus ay ang nais ng Ama. So ang nais ni Jesus ay ang nais din ng Ama. At kung wala nang ibang paraan para iligtas ka, dadaanan pa rin ni Lord yon. Kumbaga, tatanggapin ni Lord yon. Dadaanan niya po ito para sa atin. So uulitin ko po, bago pa ang krus at ang pako, may pag-oo muna dito. May pag-oo munang naganap sa Gethsemane. At bago pa sa yes na yon, He is fully aware of how painful it will be, how heavy and how dreadful ang gagawin niya. Nasa harap niya po ang cup of the wrath of God. Ang sinasabi ni Lord na po, pwede bang ilayo mo, ay iligtas mo ako dito sa pasakit na ito. That is the wrath of God o yung puot ng Diyos. Yun po, nung inaaral kito, meron akong nabasa, sabi niya, napakarami ng martyr na namatay. Ipinako din sa krus, yung iba nga binalatan pa, iba nga, di ba, cut in half pa. Pero nangyari yon ng buong pagtanggap, ng buong pagmamahal, ng buong kasiyahan, tinanggap nila ang kanilang kamatayan ng masaya. Hindi sila sorrowful. And then, why does Jesus, siya naman ay mamamatay para sa tao? Bakit? Why is He sorrowful? Does it mean that Jesus is weaker? Mas mahina ba si Lord? Mas takot? Bakit parang mas takot ba siya? No, iba po ang dahilan ng sorrow ni Jesus. He is not a weaker man. Kaya siya natatakot, kaya siya umiiyak, kaya siya humihiling na sana alisin. No? He is not the weaker man. He is not a weaker man. Kung hindi, He as a man, nakikita niya kung ano pong pasakit ang kanyang mararanasan. Hindi lang physically, kung hindi spiritually. He know how dreadful it is na mapawalay sa Ama. So, didiscussin natin yan later on. So, doon pa lamang sa Gethsemane, pwede na pong umayaw si Jesus. Kung nakita niya na hindi niya gusto yung mangyayari or ayaw niya na, pwede na po siyang hindi tumuloy. Kaya nga nung nagkagulo sila after, nung huhulihin siya, sabi niya, tigilan niya, hindi niyo ba alam na po pwede akong tumawag ng 12 legions of angels para tulungan ako? Kung gugustuhin kong itigil lahat ito, po pwede ko itong itigil. Yung ibig sabihin ni Jesus, pero hindi niya po yun ginawa. Hindi siya yung tipong si Lord, hindi siya yung tipong in the middle of hanging in the cross, tsaka niya sasabihin na, ayoko pala, hindi ko pala kaya. Bakit? Kasi bago sinimulan yon, inuohan niya na to. At aware siya kung anong mangyayari. How does Jesus show His love for us? So yun ang pag-uusapan natin. Paano ba ipinakita ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin doon pa lamang sa Gethsemane? Amen? So una, hindi niya po iniwan or He accepted the pain and sufferings. Hindi niya inayawan, kundi tinanggap po niya ang sakit at pasakit, pati ang hirap. In Hebrews chapter 5, verse 7, in the days of His humanity, He offered up both prayers and pleas with loud crying and tears to the one able to save Him from the death. And He was heard because of His devout behavior. Although He was a son, He learned obedience from the things which He suffered. Meron tayong Tagalog dyan. Nung nabubuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. At kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagtitiis na dinanas niya. So in Gethsemane, it says na noong mga panahon na yun, He is pleading with God with loud cries and tears. Si Lord pala humahagulhol din. Noong mga panahon na yan,
Humahagulhol at umiiyak si Lord, tumatangis si Lord sa Ama. With loud cries and tears, still, he learned obedience with suffering. Sinabi sa naunang verses sa Hebrew, kung babasahin pa natin yung naunang verses dyan, no? Hindi ko na sinama, na ang punong pari ay kailangang nakakaunawa sa tao dahil tao din siya. So, kailangan nakakasimpatize daw ang mga high priest, ang mga punong pare. And in Gethsemane, si Lord, si Jesus po, ay labis ang kalungkutan. Sinabi niya sa mga disciple, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. So, hindi ito drama ni Jesus. This is what he really feel. He feel anxious to the point na ang pawis po niya na tumutulo sa kanya ay dugo na. So, it was scientifically proven, yung mga capillaries niya, yung maliliit na ugat, ito po ay nagpuputukan sa kanya, sa ulo niya, sa may bandang katawan, because of so much stress. At yung dugo na yon ay walang lalabasan kung hindi sa mga pores, yung nilalabasan ng pawis. So yung kanyang pawis ay dugo ang lumalabas because of so much stress. At sabi sa Luke 22 verse 44, dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Sino dito ang na-stress na dugo ang pinawis? Sino dito ang nagkaroon na ng depression? Dugo ang pinawis. Hindi pa tayo umabot sa ganyang stress. Pero si Lord, umabot siya ng ganyang stress. Sa panahon ngayon, tawag yan depression na, no? Ganyang stress and depression, scientifically proven, it is true. Sa sobrang stress and anxious niya, sabihin na natin sa panahong ito, no? Ito yung mga may matitinda ng depression, yung mga nakatulala na, no? And meron siyang psychologically struggling na ang paghihirap po ni Lord ay hindi lamang physical, but deep within. Nakaranas din po siya ng anxiousness, ng deep stress, matinding stress at matinding kalungkutan. Nauunawaan po tayo ni Lord. Hindi niya inayawan nung nakita po niya ang bigat ng parusa ng Diyos, hindi niya ito inayawan. He saw it and he know it's heavy. And kaya nga nung nakita niya ito, no, may matinding stress, may matinding kalungkutan. He know kung anong dadanasin niya, pero hindi ito inayawan ng Panginoon. Bakit? Because He is our high priest, ang ating tagapamagitan, at kailangan daw yung high priest nakakasimpatay sa tao. At ngayon, hindi mo po pwedeng sabihin na hindi naman alam ni Lord yung feeling ng depressed. Hindi naman alam ni Lord yung feeling ng may anxiety. Alam na alam po ni Lord kasi dinanas niya yung rurok ng anxiety na yun. To the point na nagpuputukan yung ugat niya dahil sa sobrang stress. Alam po ni Lord yung pakiramdam ng ma-stress. Alam ni Lord yung pakiramdam ng may anxiety. Nauunawaan po ito ng ating Panginoon. Alam at dama niya bilang punong pari natin kung paano ang hirap at bigat ng may dinadalang mabigat sa loob. Dinanas niya po ang pinakamabigat na psychological na pasanin ng tao to the point that he sweat with blood. Pero hindi po tayo iniwan ni Jesus. Amen? He endured all these things, the anguish, the great anguish, the emotional pain, yung mga hinagpis, hirap at sakit at matinding kalungkutan at bigat ng cross. Kasi He has to overcome so you can overcome. Uulitin ko po, kailangan niyang i-overcome so you can overcome. In-overcome niya na po ang pinakamahirap na po pwedeng danasin ng tao para masabi mong hindi mo masabi na hindi ako naiintindihan ni Lord. Dahil naiintindihan ka po ng Diyos. Ganon na lang ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Hindi niya iniwan. Hindi niya po inayawan ang nais ng Ama para sa atin na kaligtasan. Dahil dinanas niya po ito lahat. And when I was reading Hebrew 5, and sabi ko, ang question ko kay Lord, Lord, bakit parang takot ka? Kasi if you're going to read the Matthew 26 in Gethsemane, parang sinasabi ni Lord, tanggalin mo to. Kasi ang bigat nito, masakit to. And then, sabi ko, Lord, bakit parang takot ka? Bakit parang ayaw mo, Lord, na pasanin itong bigat na to? Bakit parang takot ka? Alam mo naman, Lord, na i-overcome mo to. You know na wala kang kasalanan, mabubuhay kang muli, mapagtatagumpayan mo ito. Pero Lord, bakit with loud cries mo pa? May pag-iyak at paghagulhol na nanalangin ka pa. Lord, bakit?
And I was confused, Lord, you are all-knowing, alam mo ito lahat, pero bakit natakot ka pa? And when I was studying that part, doon ko nalaman na because He is facing God as a man. Si Jesus po ay tao din, at ang tao ay may takot. Siya ay taong nakikita ang puot ng Diyos. Imagine mo, ikaw, no? Isang tao, you see the wrath of God, yung puot ng Diyos, kaharap mo yung puot ng Diyos, kung hindi ka man manginig, no? Jesus is facing the wrath of God in that point in Gethsemane. He faced his fear and accepted the wrath of God. Gaano kakamahal ng Panginoon? Hinarap niya ang takot at tinanggap po niya ang puot ng Diyos. His soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Sabi nga ni Lord, stay here and keep watch with me. Ano pang sabi niya? My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Bakit takot si Jesus? Because He is facing God as a man. And when Jesus petitioned the Father, nung sinabi niya, Lord, let this cup taken from me, He expressed the natural human desire to avoid pain and suffering. So, nung panahon na yun pala, kaya pala sinabi ni Jesus yun ay a natural desire, human desire to avoid pain and suffering. Kasi nagdadasal si Lord sa Gethsemane not as a divine being, kung hindi bilang tao talaga, nakitang-kita niya yung buong puot ng Diyos. Reality kay Jesus, at kita po niya ang buong wrath of God, tapos tao lang siya, no? To the point na ganito, alam ng katawan niya ang mangyayari sa kanya. In Gethsemane, when He is praying, kaya ganon yung distress niya, ganon kalaki yung stress ni Lord. Bakit? Kasi alam ng katawan niya kung anong mangyayari sa kanya. Kung halimbawa ikaw, no, meron kang knowledge na ang gagawin sa'yo, babalatan ka ng buhay. Knowledge pa lang yon, no? But the reality, the pain, naging parang, alam mo yon, parang sumampal sa'yo, na ang gagawin sa'yo, babalatan ka ng buhay, matatapang ka pa ba nun? Aayawan yun ng katawan mo. Tatakbuhan mo yun. Aalisan mo yun. Hindi iyon ganoon kadali. At si Jesus na mga panahon na yun, His flesh, ang katawan niya ay umaayaw. In the same context, Jesus says to His disciple, the spirit is willing, but the flesh is weak. Naalala niyo po yan? Sinabi niya, magdasal kayo dahil ang spirit ay willing but the flesh is weak. And He is pertaining to the disciple. Pero alam niyo po ba, contextually, He's also pertaining to Himself. His flesh is willing, His spirit is willing, but His flesh is weak. Inaayawan ng flesh yung cross. Inaayawan ng flesh yung hagupit. Inaayawan ng flesh yung pako. But He has. Ang kailangan gawin ni Jesus ay pasukuin kahit yung flesh niya. Siya din yun. Siya din yung spirit is willing, but the flesh is weak. Jesus was battling the flesh and its desire for self-preservation and comfort. Flesh din ang tinalo at pinasuko ni Jesus sa Gethsemane. Dahil kailangan niya pong dalhin ang cross ng buo niyang pagkatao, including His flesh, submitting to the will of God, obeying with all His being, with sufferings. Nakuha natin? So, noong mga panahon pala yon, si Lord ay nag-struggle din. Nag-struggle din siyang sumunod sa Ama. Bakit? Because of His flesh. Ayaw ng katawan niyang mahirapan. The human desire, alam mo, kaya nga halimbawa, no, magpipray tayo, sobrang pagod na. Gustong-gusto mo namang makipagmiig kay Lord, no? Gustong-gusto mo makipag-usap kay Lord. Kaso yung katawan mo hindi na kaya ng katawang lupa mo. No? So naiintindihan po ng Panginoon. It is good to know when we face trials, Jesus know what it feels like to want God's will, yet not to want it. Yung gusto mong makasunod sa kalooban ng Panginoon pero hindi mo siya magawa, pinipigilan ka ng sarili mo din. Pero gusto mo, pero ayaw mo. The Lord knows that kind. Alam ni Jesus yung pakiramdam na gustong-gusto mong makasunod pero hindi ka makasunod kasi kalaban mo yung flesh mo. And praise the Lord, He overcame His own flesh na gustong iligtas ng kanyang sarili. Kaya pala sa Hebrew, He was tempted in every way. Gaya ng sa atin, nilabanan din pala ni Jesus yon. So nakikita natin, yung una,
Alam ni Lord yung kaloob-looban, how it feels to be anxious, how it feels to be stressed. Naranasan ng Panginoon yon. Alam din ng Panginoon yung pakiramdam na gusto mong sumunod, pero ang hirap. Damayo ni Lord, hindi lang niya basta alam, naramdaman niya po ang ganong pakiramdam. Kaya pala sasabi sa Hebrew, He was tempted in every way. Our Savior was fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God. He was tempted in every way. Hindi lamang malawak po ang pagmamahal ng Diyos, ito po ay malalim din. Alam ng Diyos ang bawat dinaanan ng tao. Alam ng Diyos ang bawat temptation na dinanas ng tao. Alam niya po ang bigat at lalim ng hirap ng tao. Dinanas po ito ni Jesus. And He brought the flesh under control. He surrendered to the will of the Father. He subdued the weakness of the flesh and yielded completely to the Father's will. Amen? Amen po. So what He did in Gethsemane ay pinasuko niya yung kanyang sariling laman. Ang kanyang sariling katawan, hindi. Susunod tayo sa Ama. Hindi ka po pwedeng umayaw. Yung flesh niya, parang ganito, no? Pag minsan ayaw mo, tinatamad kang magpuri sa Panginoon, tinatamad kang mag-pray, tinatamad kang mag-devotion. Sometimes what you have to do is to conquer your flesh, overcome your flesh. Kaya nga po napakahalaga nung tayo ay nagkakaroon ng fasting. Napakahalaga ng fasting kasi doon isasubdue natin yung kagustuhan ng laman natin na kakain, magpapakasarap, magpapakabusog, no? Because what we want is the presence of God. Ganon, ang Panginoong Jesus po ay yun ang kanyang pinasuko, ang kagustuhan ng laman, ang kagustuhan ng kanyang katawan na manatiling buhay. Na hindi nasasaktan, pero hindi, pinasuko din po iyon ni Jesus. He said yes to the Father. Pumayag po siyang maging kahalili din natin. Third and last point po natin, He accepted your place of condemnation. Paano natin masasabing mahal tayo ng Panginoon? Kanina, hindi niya inayawan yung sakit, yung pasakit, sumunod, sa kabila ng takot niya, inaccept pa rin niya yung parusa ng Diyos na para sa atin, no? Kinuha niya po iyon. Kinuha niya yung lugar natin ng paghatol at kaparusahan. So, pinalitan niya yung ating lugar ng paghatol at kaparusahan. Pumayag siyang maging kahalili natin. If we're going to read Psalm 69, medyo mahaba po yun, hindi ko na po lalahatin, no? If you're going to read Psalm 69, meron po mga verses, actually buong chapter po, ito po ay patungkol kay Jesus, patungkol sa kanyang suffering. So dito, sabi sa verse 4, those who hate me without reason. So, in John 15:25, sinabi din dyan na may mga nagagalit sa kanya ng without reason. Sa verse 9, for zeal of your house consume me. Ito po ay nangyari, John 2, verse 17, kung saan hinagupit niya yung mga namamalit at nagbebenta ng mga tupa sa loob ng simbahan, no? Verse 9, nakasunod, the insult of those who insult you fall on me. And it was written in Romans 15:3. In verse 8, I am a foreigner to my own family, a stranger to my mother's children. Sa Mark chapter 3, verse 21, isulat po yan. And verse 21, they put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. John 19:28 na isulat po yan. So, sa Psalm 69, ito po ay POV ni Jesus. Si Jesus ang nagsasalita. But if we're going to look back, if we're going to go back in verse 5, sabi doon, so nagpipray siya, nagsasalita si Jesus. Sabi doon, you know my fully, O God, my guilt is not hidden from you. O Diyos, alam niyo ang aking kahangalan, hindi lingid sa inyo ang aking kasalanan. Ngayon, kung si Jesus yung nagsasalita dito, bakit sinasabi niyang hindi lingid sa inyo ang aking kasalanan? Di ba si Jesus ay without blemish or defect? And that is in Peter chapter 1, verse 19. Ibig sabihin, no, walang kapintasan si Jesus. Pero ano sinasabi niyang, Lord, hindi lingid sa iyo ang aking kasalanan? It is on the cross, He is speaking as if He is you. Christ on the cross stands before the Father, representing in His person the whole world sinful humanity. Christ on the cross
ay nakaharap po sa Ama, daladala ang sa pagkatao niya ang kasalanan ng buong sanlibutan na parang siya ang gumawa ng kasalanan mo. So, He is speaking in behalf of you, of us, na, Lord, hindi po lingid sa'yo ang kasalanan ko. At diyan ay inangkin niya na ang kasalanan ng tao. At habang daladala niya po yung kasalanan natin, no, dama ng Panginoong Jesus ang hatol ng Diyos na dapat ay para sa atin. Parang siya talaga yung gumawa ng kasalanan. Imagine, no, if you are guilty of watching pornography, si Jesus ay humarap sa Ama at sinabing, Lord, alam mo po ang kasalanan ko. When it's actually you who did that. Yun po yung tinutukoy ko dito, no? He carried the guilt of watching porn. Our guilt of adultery. He carried the guilt of murder, lust. Yung shame noon na pagharap sa Ama, He carried that. Yung shame ng pagsisinungaling, ng pagiging chismosa, pagiging madamot, self-righteous, pride, stealing, and all other sin. He carried it on the cross, humarap sa Ama na parang siya ang gumawa. Siya ay tinanggap niya ang position mo. The guilt of doing that sin, kahit hindi siya ang gumawa, He carried that all. Yung bigat ng kasalanan po ay inangkin ng Panginoong Jesus para sa atin. Ganon tayo kamahal ni Jesus. Kasi para bang, pag naririnig natin yung word na inangkin ni Lord ng kasalanan natin, para bang damit na kinuha lang, okay, sige, akin na. Hindi po. Hindi siya ganon lang. It is as if He is the one guilty of doing that. Imagine, parang nung sabi ko, nakakahiya. Kasi yung mga kasalanan ko, parang si Lord yung gumawa. Literal na parang, imagine mo si Lord, no? He commit adultery, He commit murder, nanood ng porn, nagsinungaling. Hindi niya yung ginawa. Pero humarap siya sa Ama na parang siya talaga yung gumawa. Humarap siya sa Ama na ginawa niya yun. At pinarusahan siya ng nararapat na parusa para sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Ganoon tayo kamahal ng Diyos. Sinalo at inako niya yung parusa na para sa atin. At alam niyo po, it was all accepted in Gethsemane. Hindi ito sa cross lamang nangyari. Lahat ng hirap, lahat ng pasakit, yung agony, yung alam niyang tatalikuran siya ng Ama, it was all done and accepted in Gethsemane. Bago pa ang cross, inuohan na ito ng Panginoon. Bago siya dimanas ng ihirap, inuohan muna niya ito. Bago niya pasanin ng cross, inuohan niya muna ito. At bago niya tanggapin ang pagtalikod ng Ama, inuohan niya muna ito. Dahil higit ang pag-ibig ng Diyos sa tao kahit sa anong pasakit, hirap at pagtalikod na mararanasan po niya. Ganon kakamahal ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Ngayon, masasabi mo pa bang hindi ka mahal ni Lord? Masasabi mo pa bang hindi ko maramdaman ang pagmamahal ng Panginoon? Being aware of your sin, tapos may kumuha nito sa'yo. Nung inaaral ko to, sabi ko, Lord, nakakahiya. Imagine mo, yung kasalanan ko ng panonood ng porn dati. Ikaw yung haharap sa Diyos. Nasasabihin mo, Lord, sorry. Alam mo yung kasalanan ko. Sa'yo ako nagkasala. At ang word ni Lord, Lord, alam mo yung kasalanan niya. Patawarin mo na siya. Hindi ang word ni Lord, Lord, alam mo yung kasalanan ko. Patawarin mo ako. Inangkin niya ng lubos yung kasalanan mo.